pwede ring alamin sa lifestyle check ng ombudsman. Opo. Bakit ba ganito ito lang ang dineclare sa SALN? Isa lang ang bahay, pero ba't ang daming pinupuntahang bahay nito? Yo. At saka ba't ang daming pamilya? Meron sa Dasmariñas Village, meron sa Forbes Park, pero dineklara. Isa lang. Hindi, pwede kang imbestigahan. Ayun. Pwede kang pasundan lifestyle check. Bakit ang sinasabi mo, ang kinikita mo lang 100,000 isang buwan? Opo. Sweldo mo lang. Bakit ang dami mong sasakyan? Pwedeng ipalabas sa'yo ang iyong ari. Arian! Oo, ari-arian! Bitinit? Hindi. Huminga lang ako eh. Ang pagsalita ng mabilis eh. Sige nga. Oo. Okay. Ang maliit o malaki, ang iyong arian, oo, pwedeng ipalabas yan sa'yo. Isa pa ha, many examples ito. Opo. Kapag ikaw ay nagdemanda ng libel, pag private person ka, malice is always presumed by law. Yung akusado ang magpapatunay, walang mali siya. Oh. Ngunit, kapag ikaw ay dinemanda ng public official ng libel o cyber libel, Opo. malice is not presumed. Ang burden of proof is on the public official na ipatunayan na may malice. Bakit? Kasi nga, ikaw ay public official. Ayun. Kita nyo, so yung zone of privacy mo ay sa public official ay lumiliit. Anong reason? Kasi sabi, alam nyo, Auntie Claire, sana nakinig kayo kung sinabi man sa inyo ng profesor nyo. Hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ng aking professor, first year law. Opo. Si former Court of Appeals Presiding Justice Pompeo Diaz, na anak ng isa ring naging justice ng Court of Appeals, ng Supreme Court pala. Court, Oo, okay. matalinong tao. Opo. Sabi niya sa amin noon, batang-bata kami, do not just memorize the law. Itong sabi niya, know the reason for the law, because he who knows the law and knows not the reason for the law knows not the law at all. Oh. Yan. Ano ang reason kung bakit meron itong mga batas na ito na applicable lamang sa public official? Bakit? Dahil ba gusto nating magmarites? Kung ilan ang bahay, ilan ang lupa, ilan ang kotse, di ba? Magkanong pera sa bangko? Hindi. Sapagkat may interest ang publiko na malaman Yun. kung anong ginagawa ng mga ito na maaaring makaapekto sa kanilang Posisyon. posisyon, yung discharge Discharge, yes. of their duties and functions as public official. Correct. Halimbawa, mayor. Magkano sweldo ng mayor? Sabihin na natin 100,000 a month. Di ko alam eh. Opo. Pero ang lifestyle niya, gumagastos siya ng 1 milyon, isang buwan, nagpapatalo sa kasino ng 1,500,000, isang buwan. Saan kinukuha? Baka nagnanakaw. Interested ang public na malaman kung ang isang tao, appointed or elected, ay magnanakaw sapagkat it affects the discharge of their functions. Okay. Okay. Pati private life, may code of conduct for public officials. Opo. Privado, halimbawa si Victor, Oh. maraming girlfriend. Oh. Pribadong mamamayan, wala tayong pakialam Pakialam dyan. Buhay niya yan, di ba? Ayun. Maraming asawa. Etong si Victor, wala tayong pakialam dyan. It's his life. Sampo. Marami kang asawa, di marami kang biyanan. Pasensya. Ay, attorney. Pero, teka muna, patapusin sige, mo muna ako. sige. Pero, kapag ikaw ay public official, may pakialam ang taong bayan kung Ayaw. ikaw ay maraming asawa. Kahit personal mo na yan, bakit? Paano mo natutustusan Lahat yung sila. lahat ng asawa mo? Siguro, nagnanakaw ka. Ipaalam mo sa amin kung nagnanakaw ka o hindi. Okay? Anong koneksyon doon sa mandatory drug test kung ikaw ay public official na? Sapagkat kung ikaw ay gumagamit ng droga, alam naman nating lahat, common sense, Auntie Claire, Ayaw natin yan. affected ang pag-iisip mo. Sa Di ba? decision. Congressman ka. Gumagawa ka ng batas, bangag ka. Oh. O hindi maayos yung magiging batas na Tama, gagawin tama. mo. Pulis ka.
Adik ka. O, kung bakang mamaril ka bigla dyan. Kasi nasira na ulo mo sa shabu. Interesado ang taong Publika. bayan dyan. Because, again, public office is a public trust. Nakalagay sa konstitusyon. Yun po ang reason dyan. Bakit masyadong defensive si Claire? Ba't di niya alam? Hindi lang yun. Ang tingin ko, kaya ganyan siyang defensive, akala yata niya, ang tina-target yung presidente na naman. Bakit ba praning na praning sila pagdating sa hair follicle test? Ano bang meron? Kung yung police, di ba drug test yan? Correct. Oh, di ba may drug test yan? Oh, bakit ang presidente, ang vice-presidente, ang mga senador, o ang mga congressmen, bakit hindi dapat i-drug test? Oh. Kung ang vice-presidente, adik, maaaring pumalik yun sa presidente, dapat malaman Ganun pa natin rin. kung Tama. anong pag-iisip, Tama, baka nasira na ulo niyan. Kung yung presidente, yung Ganun din. decision, ang presidente pa naman napakalawak ng powers. Correct. Pwede ka mag-declare war, pwede ka mag-declare ng martial law, o di ba? Opo. Kung may amats ka, hindi ko sinasabing si Pangulong Marcos, ha? Opo. In general. In general. Pangulo ka, may amats ka. Pag Paktay. sabi mo, amats mo, tinawag mo yung may nagsumbong sa'yo, Sir, yung mga Chinese, binubuli na naman tayo. Ganon, may amats ka. Paputukan nyo ng kanyon yan. Tama. Ilubog nyo yung mga barko. Luko-luko yung mga inchik na yan. Opo. Di nagkagera Yun. tayo. Yun po, Auntie Claire, ang reason. Ha? Sa Amerika nga po, pag nagpapacheck up ang presidente, sinasabi sa publiko kung anong naging resulta. O, di ba? Binabatikos nga si Biden kasi meron palang cancer, hindi naman sinasabi. Kaya yun po ang dahilan, Auntie Claire, kung bakit kailangan ng drug test. Hindi ko sinasabing hindi unconstitutional, ha? Hindi ko rin sinasabing constitutional. Ngunit, para sabihin ninyo na unconstitutional yan, wala pa pong ruling ang ating Korte Suprema. Ayun. Hindi po kayo sa Korte Suprema. Nag-i-style Tito Soto na naman kayo at saka Rizzo Ontiveros at saka Kiko Panghilingan na akala ninyo kayo ang Korte Suprema. Wala pa po. Number 2, Auntie Claire, ha? Mahalay po. Hindi ko sinasabing pagmumukha nyo, ha? Mahalay na ang executive ay nakikialam sa legislative process. Huwag kayong magkomento na sasabihin nyo agad, hindi pa nga pinapasok yung bill, hindi pa nga pinagdadebatihan, unconstitutional. Hayaan nyong sila ang magdebate. Bakit? Separation of powers po, Auntie Claire. Kung sabihin ni Robin Padilla, alam mo, Auntie Claire, huwag kang masusot ng ganyang ng ganyang Damit, yung halimbawa. damit, mukha kang tipaklong. Hindi ko sinasabing yung ganun nga. Example lang po yun, ha? Lalo na kung kulay green, mukha kang tipaklong, huwag ka magsusuot ng ganyang damit yung may ganun, di ba? Opo, Yung tama. parang palikpik, di ba? Hindi ba magagalit ka? Kasi trabaho mo yan bilang spokesman ng Pangulo, executive function yan. Opo. Di ba? Huwag nyo pong pakikialam, very unseemly na pagkinakikialaman nyo yung mga ginagawa ng mga legislators. Halal po ng bayan yan, wala naman ni isang taong bumoto sa inyo. Yeah. Eto, napakarami, ha? Tens of millions of people voted for Robin Padilla. Ngayon, yung sinasabi nyo kay Robin Padilla na aralin niya muna, Auntie Claire, ikaw ang mag-aral kasi mali. Mali. Hindi ko sinasabing siya ay mali. Ha? Ang sinasabi ko lamang, siya ay hindi tama. Ayun na. Kayo po ang mag-aral, Auntie Claire. Basahin niyo po yung SJS na hindi nakaupo sa Inyodoro at baka maintindihan ninyo. Okay, at sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yoto Pasyo.